Nako, heto na mga kaubayan, malaking good news ito. Mga sundalo nag-emergency meeting kay BP Sara. Nako, Mike Defensor, uupo na si BP Sara. Nako, yan po ang ating aalamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po muna ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kaubayan, eto pasadahan po muna natin mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Aba, eto po mga kaubayan, si Pastor Abante. Ayan no. Sabi po kasi dito mga kaubayan ni Bene Abante. Yan na. Sabi niya po dito, hindi santo si Madriaga. Hindi naman santo ang hinahanap natin kung di testigo. Dito sa hearing na ito, we are looking for the truth. We are not looking for a saint. Ayan mga kaubayan. Ayan po ang sabi no ni Bene Abante mga karbi natin. Ito po ang kabuuan niyan mga kaubayan, kasi ito dinipinsahan ni Bene Abante ang pagiging testigo ni Ramil Madriaga sa mga humihiling na i-disqualify siya bilang testigo sa impeachment hearing ng Kamara laban kay BP Sara mga kaubayan. Binigyan din ni Abante na layunin ng mga pagdinig ay pagtukoy ng mga katotohanan at hindi paghusga or panghusga. Iginiit niya na ang pag-aalis o hindi pagpapahintulot sa mga testigo dahil lamang sa mga hindi pa naareresolbang aligasyon ay makakasira sa pagganap ng katotohanan. Ayan, grabe no, grabe ang tingin ni Abante mga kaubayan dito po kay Madriaga. So ano pong masasabi niyo dyan mga kaubayan? Kasi sabi niya hindi naman santo daw ang hinahanap kung di looking for the truth. Pero tingnan niyo po yung kanilang mga testigo, di ba? Yung kanila pong mga testigo mabayan ay si Madriaga, isang convicted na kidnapper mga kaubayan. Yeah? Yung pangalawa si Trillanes. Hindi nga santo ang hinahanap natin pero mga demonyo naman ang mga kinuha ninyo. Diba? Di sana kumuha kayo ng mga testigo na mas malapit, okay? Mas malapit sa katotohanan kung magsalita mga kaubayan. Pero itong kinuha nila, nako po, mga demonyo po mga kaubayan. Okay? Ito po ang naging komento ng ating kaubayan patungkol dyan. Sabi po ni Ginny Moreno, ayan. How about the ex-Marine soldiers? What do you characterize them? Ayan na nga, di ba? Bakit kayo ang naghahanap ng testigo at isa pa? Bakit hindi kayo nagbabase lang doon sa complaint affidavit ng complainant? Hoy, tanda, may dalang maletang paurong. Kung totoong may sapat kayong hawak na dahilan doon sa affidavit ng complainant, isubmit na ninyo sa Senado, hindi yun maghihintay pa kayo ng kumpirmasyon ng another rounds of maleta. Correct. Baka nga mga kaubayan, no? Baka nag-aano lang ito sa Abante, baka gusto lang ni Abante magkaroon po ng another rounds of maleta, di ba? Sabi po ni Nestor, ayan hindi naman talaga pwedeng testigo ang santo. Saan ka ba kukuha ng santo? Pero at least ang testigo yung hindi galing sa kulungan, yung galing sa kulungan mga nating tulus na yan, buy everything to gain. Ayan mga kaubayan, correct ka? Diba? Ano to, mukha ni Abante ba ito? Ayan etong maganda. Sabi po dito, money talks. Ayan, money talks ka talaga Abante Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below dito po sa sinasabi ni Abante. At eto, bago po natin ipi-play yung video mga kaubayan, eto pasadahan din po natin to. Isa rin pong hindi natin alam kung ano ba ito. Ob din po ba ito? Kung ano ito mga kaubayan ito pong pagmumukhang ito ay si Professor Cristina Astorga. Sabi po kasi dito mga kaubayan, gigil ang sambayanan na ma-impeach si Duterte ayon po kay Prof. Cristina Astorga. Ayan ayan po yan mga kaubayan Professor Astorga naniniwalang gigil ang taong bayan na ma-impeach si Sara. Aba, iginit ng Professor Cristina Astorga
na mas dapat umanong unahin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kaysa sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng panawagan ng ilang grupo na unahin ang kaso laban sa Pangulo. Tapos na po ang siya Pangulo, no? Question niya kung may sapat bang dahilan or may sapat bang batayan o artikulo ang impeachment laban kay Marcos at sinabing tila emosyon lamang ang nagtutulak sa naturang panawagan, no? Emosyon ng taong bayan ang nagtulak doon pero hindi po nila pinakinggan, mga kababayan. Para kay Astorga, ayan, no? Para kay Astorga mas malinaw ang panawagan ng publiko na panagutin si Duterte isang indikasyon na umiigting ang political divide, no? At labanan ang impluensya sa bansa. Ayan, mga karabin natin, ha? Totoo ba? Nasambayanan daw ang gustong mag-impeach kay BP Sara, mga kababayan, or sila lang po, di ba? Baka kayo lang ang may gusto, di ba? Ito po ang komento ng ating mga kababayan. Sabi ni Fred, mga karabin natin, buwagin lang ang Congress, People's Initiative, citizens gather signature to propose amendments. Ayan. Sabi naman po dito, gigil na Raymond, gigil kami sa kawatan. Ayan, gigil kami sa kawatan na mga pangyayari. Comedy na medyo may drama. Ang ganda ng script. Ayun. Dahil nga paiyak-iyak pa, mga kababayan, no? Walang sambayanan sa impeachment ni BP Sara, no? O ni BBM Prof. Dahil nalunod nasa krisis na kinaharap ng bansa natin. Personal na interest ito ng mga kawatan sa gobyerno at hindi ng mamamayang Pilipino. Ayan, palakpakan po natin, mga kababayan. Ayan, Ayan po ang pagbumukha nila, mga karibin natin. Sabi po dito ni Madam Chair, sabi po ni Ronald Chavez, Madam Chair, I respectfully manifest. Ayan, na-manifest na si Kano. For the record, number 1, on the fourth quarter 2022 disallowance, the 73.2 million pesos in ND is not yet final. Ayan, subject pa ito for reconsideration and judicial review. Kaya hindi pa ito pwedeng maging basis na definitive finding of misuse, kasi yun ang ginaano nila, no, misuse daw. Okay? On the 2023 disallowance, the appeal period is still running. These findings are not yet final and stayed ang execution. Premature po to treat them as impeachable acts habang ini-exhaust pa ang remedies. Ayan, ang pangatlo pong sabi niya, on the nature of this notice of disallowance is an administrative audit finding often involving procedural deficiencies. Hindi ito equivalent to finding of corruption. So I manifest, Madam Chair. Ayan, mga kabayan, sabi po ni Roberto Nasal. Ayon po yan kay Congressman Roberto Nasal, mga kabayan. So ayan, maraming mga congressman, no, na talagang meron din naman simpatya, no, kay BP Sara. Kaso nga lang ay hindi nila kaya yung pwersa ngayon, no. Napakalakas po kasi pwersa ngayon diyan sa Kamara, mga kababayan, no. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan, mga karibin natin? Just comment down below. Dito po sa sinasabi ni Professor, gigil ang sambayanan. Ayan, gigil ang sambayanan na ma-impeach si BP Sara Duterte. Ayon po yan kay Professor. Ayan, pagmumukha niya, mga kababayan, Christina Astorga. So yan, mga kababayan, just comment down below kung ano man po ang inyong opinion dyan. At eto nga, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ano ba nangyayari? Alam naman po natin na kahapon nakausap din natin, isang araw, no Saturday, na-interview po natin si Congressman Libiste. At marami din po kami napagkwentuhan, lalong-lalo na yung mga text message. Ako po, kinwento niya yung mga text message. Kaya lang, hindi niya kasi maikwento publicly kasi tama din naman siya. Kasi di ba kung maaalala niyo, tinanong natin siya,
Bakit kasi hindi pa one time, big time? Kasi yung mga Pilipino, medyo minsan na ano na dun sa unti-unting inilalabas yung mga detalye. Eh kasi sabi nga niya, at pinaliwanag niya rin sa amin off-cam, may tatamaan. May tatamaan na maano yung buhay. Kung siya lang daw, walang problema. Handa siyang harapin ang lahat ng demanda, lahat ng pagbaban niya, handa niyang harapin yun. Pero yung may sisiwalat niya ay hindi niya pwedeng sagutin. Which is tama nga din naman. Kasi kung may sikreto kang ibubunyag, kung ikaw lang ang tatamaan nun, okay lang, kayang-kaya daw niya yun. Pero kung iba naman ang tatamaan, wala siyang karapatan para ibulgar ito at alam niyo yun, kawawa naman po yung tatamaan. Dahil yung mismong nandoon, yung mismong kateks ng palasyo tungkol sa mga kickback, talagang meron. Nasa text, naka-screenshot. Talagang ano po, matindi ho. Matindi yung mga usapin doon. Talagang ang hinihingi. Di umano, allegedly, ng kataas-taasang pinuno ng ating bayan. At doon, magugulat talaga po tayong lahat. Dahil hindi natin nakakalain, tama nga yung sinabi ni Baste na para bagang ginawa na ng ama, abay ginawa pa ng anak. Hinigitan pa ng anak. Ang tindi talaga. Ay nako, anyway, simulan na ho natin ha. Bago po muna natin pakinggan yung speech ni Baste, meron muna akong ipapakita po sa inyo na ito. Ito muna. Ito. Tumayo tayong lahat. Hindi yan. Ito muna. Yung speech po muna ni Defensor, ni former congressman na pakaganda po kasi. Ang ganda ng bitaw niya mga kababayan. At dito, talagang binalaan niya ang lahat ng kalaban. Malupit din ito si Congressman Defensor. O yan, panoorin natin ha. Wait lang, bakit walang audio yan? Meron yan. Easy lang, huwag tayong mainit. Masyado tayong mainit eh. O, ayan. Oh. Ayan. Uy. Nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ayan. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan Na? ng liderato Na ano? dahil nakita na Ano? ang maraming organisasyon. Yun. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po Ito hindi lang po ito PDP. Ito po'y koalisyon at iba't ibang organisasyon na sumusuporta sa pamumuno o sa klase ng pamumuno ni Pangulong Duterte. natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang koalisyon. Ayun. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, Ayan. nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw Oh. na. Ano? May leader na. Yo. Ang ating mga organisasyon, Ayun. may leader na. Ang Oh. ating grupo, Yo. walang iba, kundi Kundi- si Mayor Yo. Baste Duterte. Ayun. Bibigyan ko muna kayo ng context para mas maunawaan natin. Alam mo, si Mayor Baste Duterte, pagkakausap mo yan, ito yung tipo ng taong hindi politiko. Tingnan nyo pa lang siya itsura niya eh. Kasi kung politiko ka, pangangalagaan mo itsura mo eh. Kailangan kaaya-aya ka sa mata ng bawat Pilipino, not just for the Mindanaoans, but for the entire country, from Luzon, from the millennial o from the Gen Z to the, alam mo yon, to doon sa masasabi nating conservative type of Filipinos. Pero hindi po hindi po si Baste tinitingnan yung ganyan. Kaya nga tingnan ninyo, papansinin ninyo, hindi nyo lang alam pero nadadagdagan ng tattoo niya araw-araw.
Dati wala sa leeg yan, nagkaroon na sa leeg. Kahit ano, ginaya tuloy ni Boss Dada. Di ba? Ganyan eh. Ganyan ang siste eh. Di ba? Eh, hindi po niya iniisip. Kasi nga, pag ano nga kami, harap yan na maging tumakbo man lang sa mataas na posisyon. Kasi kung iisipin nyo, number 1 nga siya bilang senatoriable eh. Hindi lang ngayon, pati nung nakaraang eleksyon. Pero bakit hindi siya tumatakbong senador? Kasi ang puso talaga nila Davao eh. Ang puso ng mga Duterte, Davao City. At masaya po sila sa Davao City. As a matter of fact, ayaw ho nila nang pupunta ng Maynila. Mas gusto nila pinangangalagaan ng Davao City. Kaya kung papansinin nyo yung tono mismo ni VP Sara Duterte, ano pangarap niya? Pangarap niya ba maging Pangulo? Hindi. Ang pangarap niya, magkaroon man lang siya ng 3-term bilang mayor ng Davao. Ganun lang yung alam mo yung kapayak yung pangarap. Kasi gusto nila talagang mapaunlad ang Davao. Maalagaan ang Davao. Yun lang ang utak nila eh. Ayaw nila ng buong pili. Kasi in other words, hindi ho sila politiko. Hindi ho sila yung typical politician na kailangan umaangat-angat ka from councilor, congressman, mayor, after nun, governor, o hindi kaya nun congressman, senador, president. Yung mga tipo na mga Lacson at saka Soto, hindi ho sila ganun. Eh, sa totoo lang, napakahirap pong manalo. Alam nyo ba na mas mahirap ang labanan sa LGU kesa sa national? Ang daming lumalaban sa LGU hindi nananalo eh. Yung mga sikat, hindi nananalo sa LGU, pero pag lumaban sa national, nananalo. Kasi sa national, pasikatan lang ho dyan eh. Name recall lang po sa national eh. Pero sa LGU, dyan, kilala ka ng mga tao. Alam nila kung ano sasakyan mo. Alam nila kung saan ka nakatira. Alam nila kung paano ka mamuhay, paano ka mamuno. Alam nila. Kaya nga sila, doon lang nakapokus. At pag kinakausap nga namin si Basti, lagi namin inaasar na tumakbo ka, ganito, for national. Ayaw niya. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below. At syempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.